May mga sandali sa buhay na biglang tumatahimik ang lahat, hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil may isang makapangyarihang simula na paparating. Leo, ito ang isa sa mga sandaling iyon. Ang katahimikang bumabalot sa iyo ngayon ay hindi kawalan, ito ay isang paghinto na pinili mismo ng tadhana. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay inaakay sa pagiging payapa. Habang lumalakas ang ingay ng mundo, ang landas mo ay unti-unting inihahayag sa marahang paraan. Ang akala mong paghihintay ay paghahanda pala. Ang akala mong paglayo ay proteksyon. Makinig kang mabuti dahil sa loob ng tahimik na enerhiyang ito, may bagong daan na nagbubukas. Isang landas na matagal nang nakatago. At ngayon lamang nagpapakita. Dahil handa ka na itong tahakin. Leo, kilala ka sa iyong apoy, tapang, at malakas na presensya. Ngunit kahit ang pinakamatingkad na apoy ay kailangang tumahimik paminsan-minsan upang lalo pang magningning. Sa mga nagdaang sandali, maaaring may kakaibang kapanatagan na pumasok sa iyong buhay, na para bang hinihiling ng universo na bumagal ka muna at huminga. Hindi ito pagkawala ng sigla. Ito ay pagkakatugma. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay banayad, may layunin at sadyang maingat. Hindi ka itinutulak ng tadhana pasulong, inaakay ka muna nitong tumingin sa loob. Sa puwang na ito ng katahimikan, nabubuo ang linaw. Ang mga sagot na dati mong hinahabol ay kusang lumilitaw. Ang mga landas na hindi mo man lang naisip ay tahimik na nagpapakilala. Magtiwala ka sa yugtong ito, Leo. Hindi may kinukuha sa iyo ang katahimikan, inihahanda ka nito para sa susunod. May bagong direksyon na dahan-dahang nagbubukas. Isang pagbubukas na iginagalang ang iyong lakas, ang iyong puso, at ang mga pagsubok na nalampasan mo na. Yan ay kapangyarihan ng katahimikan. May kakaibang kapangyarihan ang katahimikan, at madalas, ito ang nagpapakaba sa mga tao, lalo na sa isang tulad mo, Leo, na sanay sa galaw, pagpapahayag, at mga pagbabagong nakikita agad. Kapag bumabagal ang mga bagay, nagsisimulang magtanong ang isipan. Bakit parang walang nangyayari? Bakit ang tahimik? Ngunit paano kung ang katahimikang ito ay hindi tanda ng pagkaantala? Paano kung ito ay palatandaan ng malalim na paghahanda? May mga yugto sa buhay na ang pinakamahalagang gawain ng universo ay ginagawa sa lihim. Walang anunsyo. Walang dramatikong senyales. Isang tahimik na pag-aayos ng enerhiya sa likod ng mga pangyayari. Dito ka naroroon ngayon. Ang katahimikang bumabalot sa iyo ay hindi kawalan, ito ay kaganapan na naghihintay lamang maihayag. Isipin mo ang sandali bago sumikat ang araw, madilim pa ang mundo, ngunit paparating na ang liwanag. May kapangyarihan ang sandaling iyon at ganoon din ang sandaling ito. Maaaring mapansin mong mas kaunti ang kumakausap sa iyo, mas kaunti ang reaksyon, mas kaunti ang malinaw na senyales. Ngunit kapalit nito, may ibang bagay na lumalago, ang iyong kamalayan. Mas tumatalas ang iyong intuisyon. Mas kumakalma ang iyong puso. Unti-unti mong nakikita ang mga sitwasyon kung ano talaga sila, walang ingay, walang presyon. Ito ang katahimikang nag-aalis ng ilusyon. Tinatanggal nito ang mga sagabal at ipinapakita kung ano ang tunay na mahalaga. Sa tahimik na yugtong ito, ikaw ay pinoprotektahan. Hindi lahat ng landas ay kailangang magbukas ng maingay. May mga pintuang nagbubukas lamang kapag tumigil ka sa pagpilit. Itinuturo sa iyo ng universo ang pasensya, hindi bilang parusa, kundi bilang paghinog. Natututunan mong tumayo ng matatag nang hindi kailangang magpatunay. Magtiwala ng walang pagkontrol. At kumilos ng hindi nagmamadali. Tinuturuan ka rin ng katahimikang ito na makinig. Sa iyong panloob na tinig. Sa mga banayad na senyales. Sa mga emosyon na dati mong binabaliwala. At habang nakikinig ka, may isang mahalagang katotohanang lilitaw. Hindi ka natigil. Hindi ka naliligaw. Ikaw ay muling inilalagay sa tamang posisyon. Kapag bumalik ang ingay, kapag nagsimulang gumalaw muli ang lahat, darating ito na may layunin, hindi kalituhan. Ang tahimik na enerhiyang ito ang humuhubog sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Maingat, sinasadya. At sa perpektong oras. Iyan nakatagong pagbabagong hindi inamalayan. Habang abala ka sa pagtitiis ng katahimikan, may isang banayad na pagbabago palang nagsimulang mangyari sa loob mo, Leo. Hindi ito dumating na may kasiyahan o anunsyo. Walang tiyak na sandali na masasabi mong, ito na, dito nagbago ang lahat. Sa halip, dahan-dahan itong nangyari, halos hindi napapansin. At ganoon talaga nagsisimula ang pinakamahalagang pagbabago.
Maaaring napansin mo na hindi ka na tinatamaan ng ilang bagay tulad ng dati. Ang mga sitwasyong dati nag-udyok ng galit ay lumilipas na ngayon ng walang reaksyon. Ang mga usapang dati kumukuha ng lakas mo ay hindi na mahalaga. Hindi ito kawalang pakialam, ito ay paglago. Unti-unting inaayos ng universo ang iyong emosyonal na kompas, tinutulungan kang bitawan ang mga bagay na hindi na umaayon sa taong hinuhubog mo ngayon. Makikita rin ang nakatagong pagbabagong ito sa paraan ng iyong pag-isip. Mas hindi ka na desperado sa mga sagot at mas komportable sa kawalang katiyakan. Hindi mo na hinahabol ang pagpapatunay o pinipilit ang mga resulta. Sa kung anong paraan, natutunan mong hayaan ang mga bagay na kusang magbukas. At ang aral na iyon ay hindi nagmula sa tagumpay, nagmula ito sa katahimikan. Sa paghihintay. Sa pagtitiwala kahit walang patunay. Maaaring hindi pa napapansin ng mga tao sa paligid mo ang pagbabagong ito, pero ramdam mo ito. May tahimik na kumpiyansa na nabubuo sa loob mo. Hindi ang mainay na kumpiyansang kilala sa isang Leo, kundi mas malalim na uri, yung hindi kailangang makita para maging totoo. Unti-unti mong nauunawaan na hindi lahat ng nakalaan sa iyo ay darating ng maingay. May mga biyayang dumarating na kabalat kayo bilang katahimikan. Madalas, binabago muna ng universo ang direksyon bago nito ihayag ang destinasyon. Iyan ang tahimik na nangyayari sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Nililinis ang lumang enerhiya. Ang bigat na matagal mong pasan ay unti-unting nababawasan. Maaaring hindi mo ipinagdiwang ang mga pagbabagong ito dahil hindi sila dramatiko, ngunit mahalaga ang mga ito. Ang hindi nakikitang transformasyong ito ang naghahanda sa iyo upang makilala ang bagong landas kapag ito'y lumitaw. Kung nangyari ang pagbabagong ito ng maingay, maaaring tinutulan mo ito. Ngunit dahil tahimik itong naganap, tinanggap mo ito ng natural. Lumago ka ng walang presyon. Nagbago ka ng walang takot. At ngayon, nakatayo ka sa isang lugar ng kahandaan, kahit hindi mo pa ito lubos na namamalayan. Ang susunod na darating ay hindi nangangailangan ng dati mong sarili. Kailangan nito ang mas kalmado, mas marunong, at mas matatag na Leo na hinubog mo sa katahimikan. Naganap na ang pagbabago. Ang natitira na lamang ay ang paglalantad ng landas. At mangyayari yon sa tamang sandali. Bagong landas nagbubukas para daily. Ang bagong landas na nagbubukas para sa'yo, Leo, ay hindi kahawig ng mga dinaanan mo noon. Hindi ito humihingi ng pagmamadali at hindi ka nito pinipilit patunayan ang iyong lakas. Sa halip, inaanyayahan ka nitong maglakad pasulong ng may kalmadong katiyakan. Tahimik itong lumilitaw, halos hindi inaasahan, na para bang hinihintay lamang ang tamang bersyon mo bago magpakita. Mapapansin mong ang mga oportunidad ay dumarating sa banayad na paraan, sa pamamagitan ng maliliit na usapan, bigla ang pagkaunawa, o mga sandali ng malinaw na pakiramdam sa loob. Walang pinipilit. Walang minamadali. Dito mo malalaman na ang landas na ito ay nakaayon sa'yo. Hindi tulad ng mga nakaraang yugto na kinailangan mong ipaglaban ang pag-usad, ang direksyong ito ay kusang dumadaloy, ginagabayan ng ginhawa kaysa pakikibaka. Ang bagong landas na ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pagbabago, kundi tungkol sa panloob na pagkakatugma. Unti-unti mong natututuhan na ang tagumpay ay hindi laging may kasamang ingay, at ang paglago ay hindi laging nangangailangan ng sakripisyo. Iniaalok sa iyo ng universo ang isang landas na iginagalang ang iyong ambisyon at ang iyong kapayapaan. Hindi mo na kailangang pumili sa pagitan ng lakas at lambing, pinapayagan kang dalhin ang pareho. Habang nagbubukas ang landas na ito, mararamdaman mong nahihila ka patungo sa mga bagay na nagpapalusog sa iyong espiritu sa halip na umubos nito. Mga taong iginagalang ang iyong hangganan. Mga gawain o layunin na may kahulugan, hindi nakakapagod. Mga kapaligirang pinapayagan kang huminga. Ito ang mga senyales na tama ang direksyong tinatahak mo. Inaakay ka ng universo sa mga puwang kung saan maaaring lumawak ang iyong enerhiya nang hindi nauubos. Mapapansin mo rin na may mga pintuang nagsasara ng walang sigalot. Ang mga sitwasyong dati mahalaga ay unti-unting kumukupas, tahimik at walang pagtutol. Hindi ito pagkawala, ito ay paglihis ng direksyon. Bawat pintuang nagsasara ay nagbibigay ng puwang para sa pintuang tunay na nakalaan sa iyo. Magtiwala ka sa prosesong ito. Walang bagay na nakalaan para sa iyo ang hihiling na talikuran mo ang iyong kapayapaan. Ang pinakamakapangyarihang bahagi ng bagong landas na ito ay kusang loob mo itong tinatahak, hindi dahil sa takot o desperasyon. Hindi ka tumatakbo palayo sa nakaraan, naglalakad ka patungo sa pagkakatugma.
Kinikilala ng landas na ito ang iyong halaga nang hindi ka sinusubok, at sinusuportahan ang iyong paglago nang hindi hinihingi ang iyong pagkapagod. Leo, ito ay isang landas na binuo sa linaw, pasensya, at paggalang sa sarili. Dahan-dahan itong nagbubukas dahil handa ka na itong tahakin ng may layunin. Patuloy kang makinig sa tahimik na gabay sa paligid mo. Maaaring tahimik ang daan sa unahan. Ngunit dinadala ka nito sa isang lugar na may saysay. At nagbubukas ito eksakto sa tamang oras. Bakit kinailangan itong mangyari ay ganitong paraan? Lahat ng naranasan mo bago ang sandaling ito, ang paghihintay, ang kawalang katiyakan, ang tahimik na paglayo mula sa ingay, hindi nagkataon lamang, Leo. Kinailangan itong mangyari sa ganitong paraan dahil hindi na kayang dalhin ng dating landas ang hinaharap na nakalaan para sa'yo. Kung mas mabilis ang galaw noon, kung mas maaga dumating ang mga sagot, maaaring naglakad ka pasulong dala ang mga bigat na hindi naman dapat sumama sa'yo. Madalas, binabagalan tayo ng universo hindi para parusahan, kundi para protektahan. Sa iyong kaso, ang bilis sana ay nagpanatili sa iyo sa mga lumang padron, reaksyon imbes na pagpili, pagpapatunay imbes na pagtitiwala, pagkapit imbes na pagbitaw. Kinailangan ang katahimikan upang maingat na putulin ang mga siklong ito, hindi sa puwersa, kundi sa banayad na paraan. Binigyan ka ng panahon upang malampasan ang mga bagay na minsang naglarawan kung sino ka. Tinuruan ka ng tahimik na yugtong ito ng pagkilatis. Natutunan mo ang pagkakaiba ng kung ano ang mukhang apurahan at kung ano ang tunay. Natutunan mo na hindi lahat ng oportunidad ay karapat-dapat sa iyong enerhiya, at hindi lahat ng boses ay dapat pakinggan. Ang mga aral na ito ay hindi minamadali. Dumarating lamang sila kapag humuhupa ang ingay at naiiwan kang mag-isa kasama ang iyong mga iniisip at ang iyong puso. May mas malalim pang dahilan kung bakit dahan-dahang nabuksan ang landas na ito, pinatatatag ka sa loob, hindi sa labas. Inihahanda ka ng universo na maglakad pasulong nang hindi kailangang humingi ng katiyakan sa bawat hakbang. Natutunan mong magtiwala sa sarili, tumayo ng matatag kahit walang pumapalakpak, kahit hindi pa nakikita ang progreso. Ang ganitong uri ng lakas ay mas tumatagal kaysa pansamantalang motibasyon. May ilang pagkawala kang naranasan na sadyang nangyari. May mga taong kinailangang umatras. May mga planong kinailangang maglaho. Hindi dahil nabigo ka, kundi dahil nabibilang sila sa mas naunang bersyon mo. Ang pagkapit sa kanila ay lilimita sa susunod na darating. Ang tahimik na pagbitaw ang tanging paraan upang makausad ng walang pagsisisi. Kung naging mainay ang transformasyong ito, maaaring nabigatan ka. Ngunit dahil banayad itong naganap, natural mo itong napagdaanan. Naghilom ka ng walang presyon. Nagbago ka ng walang pagtutol. At ngayon, nakatayo ka sa gilid ng isang bagong kabanata, may linaw, hindi kalituhan. Nagbubukas ang landas na ito ngayon dahil handa ka na, hindi dahil maginhawa ang oras, kundi dahil nakaayon na ang iyong enerhiya. Naghintay ang universo hanggang sa maging matatag ang iyong puso, kalmado ang iyong isip, at malinaw ang iyong mga intensyon. Iyan ang dahilan kung bakit kinailangan itong mangyari sa ganitong paraan. At iyan din ang dahilan kung bakit ang susunod na darating ay magiging tama sa pakiramdam. Kahit pa dumating ito ng tahimik. Iyan din na dapat gawin ngayon, Nai. Ngayong nagsisimula ng magbukas ang landas, Leo, ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ay huwag magmadali. Ang yugtong ito ay hindi humihingi ng bilis, hinihingi nito ang kamalayan. Marahang ginagabayan ka ng universo, at ang papel mo ay kumilos ng may layunin, hindi may pagkainip. Magtiwala ka sa tahimik na mga senyales sa halip na maghintay ng malalakas na kumpirmasyon. Simulan mong igalang ang katahimikang kinalalagyan mo. Maglaan ng espasyo para sa tahimik na pagninilay. Bigyang pansin kung ano ang mapayapa sa halip na kung ano ang kahanga-hangalang sa paningin. Mas matalas ngayon ang iyong mga kutob kaysa dati, makinig ka sa mga ito. Kapag may bagay na pinipilit, hindi yon para habulin. Kapag may bagay na magaan sa pakiramdam, kahit pamukhang maliit, karapat-dapat iyon sa iyong atensyon. Panahon din ito upang ingatan ang iyong enerhiya. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong mga desisyon sa lahat. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay paggalang sa sarili. Piliin ang mga usapang nagpapalakas sa iyo at lumayo sa mga umuubos. Ang landas na nagbubukas sa harap mo ay nangangailangan ng linaw, at ang linaw ay pinakamabuting lumalago sa payapang kapaligiran. Huwag maliitin ang maliliit na hakbang. Ang bagong direksyon ay hindi laging nagsisimula sa isang dramatikong galaw, madalas, nagsisimula ito sa isang tahimik na desisyon.
Sabihin ang sa mga bagay na umaayon sa iyong mga halaga. Sabihin ang hindi, nang walang guilt, kapag may humihila sa iyo palayo sa iyong sentro. Ang mga pagpiling ito ang humuhubog sa iyong hinaharap higit pa sa inaakala mo. Higit sa lahat, magtiwala ka sa iyong timing. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka late. Nasa eksakto kang lugar upang maglakad pasulong ng walang takot. Hayaan mong ihayag ng landas ang sarili nito hakbang-hakbang. Hindi mo kailangang makita ang buong daan para tumapak sa susunod na hakbang. Leo, ang sandaling ito ay tungkol sa pagkakatugma, hindi pagmamadali. Magpatuloy ng may kalmadong kumpiyansa. Kasabay mo ang universo sa paglalakad. At bawat tahimik na hakbang na ginagawa mo ngayon ay naglalapit sa iyo sa buhay na tunay na angkop para sa iyo. Leo, kung may isang bagay kang dadalhin mula sa mensaheng ito, hayaan mong ito iyon. Ang buhay mo ay hindi nakapause, ito ay unti-unting umuusbong na may malinaw na layunin. Ang katahimikang nararanasan mo ngayon ay hindi puwang sa iyong kwento, ito ang pahinang maingat na sinusulatan ng kahulugan. Hindi lahat ng transformasyon ay kailangan ng mga saksi. May mga pinakamakapangyarihang pagbabago na nagaganap kapag walang nanonood. Natahak mo na ang ingay, ang pakikibaka, at ang mga sandaling kinailangan mong maging matatag para lamang makaligtas. Ngayon, inaanyayahan ka sa mas banayad na uri ng lakas, ang lakas na hindi lumalaban, kundi nagtitiwala. Ang landas na nagbubukas sa harap mo ay hindi humihiling na maging iba ka. Hinihiling lamang nito na maglakad ka bilang tunay mong sarili. Maaaring may mga sandali pa rin ng pag-aalinlangan. Natural iyon. Ngunit alalahanin mo kung gaano nakalayo ang narating mo nang hindi pinipilit ang anuman. Alalahanin mo kung gaano kalinaw ang umusbong sa katahimikan. Ito ang mga palatandaan na nakaayon ka sa mas dakilang bagay, higit pa sa takot o pagmamadali. Hindi ka minamadali ng tadhana dahil alam nitong darating ka. Habang nagpapatuloy ka, dalhin mo ang kapayapaang ito. Hayaan mong ang katahimikan ang gumabay sa iyong mga desisyon. Hayaan mong ang tiwala ang humubog sa iyong mga hakbang. Ang nakalaan para sa iyo ay kikilala sa iyong enerhiya at sasalubungin ka sa gitna. Hindi mo ito kailangang habulin. Nakikinig ang universo sa iyo kahit sa iyong katahimikan. At ngayon, sumasagot na ito. Ang bagong landas ay totoo. Bukas ito. At hinihintay ka nitong tahakin ng may kumpiyansa, pasensya, at paniniwala. Leo, nagpapatuloy ang iyong paglalakbay, hindi na mas maingay kundi mas marunong. At sa pagkakataong ito, ang daang nasa unahan ay patungo mismo sa lugar na tunay mong kinabibilangan.